Amen. Natapunan yung katakta. Proverbs. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Is God who direct our way. Ang Diyos ang nagturo sa ating daan. Amen. Ang verse na ito, mga kapatid, ay patungkol sa pagtitiwala sa Diyos sapagkat siya ang nagbibigay ng direction sa ating buhay. Sino pong familiar sa maze games? Ito ay siya. Ah. Ito ay ang bibirok pag naan na. Ay, wait. Ito yung hahanapin mo yung exit and escape the maze. Amen. Maze is a network of paths and hedges designed as a puzzle through which one has to find a way. We are living in a labyrinthine world. Na-search yung labyrinthine. Pero ito yung mundo natin ay magulo. Yung mundo natin ay di perfect. Yung mundo natin ay ang daming opportunities na nakakalito. Hindi natin alam madalas saan patungo. Ano yung landas na dapat natin tapakan. Minsan napupunta tayo sa dead end. Minsan napupunta tayo sa long cut. Minsan napupunta ka sa direction na hindi mo maintindihan kung tama ba ang ginagawa mo. Amen? Amen. Ito po yung reflection ng buhay natin. Yun pang larawan ng klase ng buhay na meron tayo doon sa maze game. Yung parang puzzle siya na hinahanap mo yung exit para ma-escape natin yung yung maze. Amen. O yung problema natin, pero hindi naman natin may iwasan yung problema natin. Praise. Nandun pa rin. Meron talagang opportunities na maraming pinto, hindi mo alam kung saan ka papasok at kailangan talaga natin ng someone who sees from above. Amen? Kasi po, tayong mga tao ay maliliit tayo na parang mga uod. Ang tawag po dito ay worm eye view. Amen. Ibig sabihin na doon lang tayo na ang nakikita natin sa harapan lang natin. So, kailangan natin ng someone who has eagle's eye view. Right, God? Amen. Yung eagle's eye view, I see God. Amen? Amen. Kaya napag-importante na magtiwala tayo sa Diyos. Kasi siya ang nakakakita ng lahat ng bagay at siya yung nagdadirect sa atin kung saan nga ba tayo papupunta. Amen? Sabi dito sa verse 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manaig sa iyong sariling kaunawaan. It is God's way for us. We're living in this world just like a maze. Ibig sabihin nito ay ang daming patutunguhan na kakalito. Minsan, yung buhay natin talaga na ay hindi natin maiintindihan kasi nakakalito. Minsan, kaya minsan madalas ay nandun tayo sa crossroad, hindi natin alam saan ba tayo kung kakanan o kakaliwa tayo. Pero ang sabi dito sa verse 5 ay si Jesus Christ ang director ng ating buhay. Siya yung magsasabi kung ikaw ay kakaliwa o kakanan ka. O aabante ka, hihinto ka o magpapahinga ka. Amen? Amen? He is the one who directs our way and not only directs our way. He is our way maker. Kailangan na dapat natin siyang pagkatiwalaan ng buong puso. Sapagkat siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. He knows what is the best for us. Trust God with all your heart. Maano po ba natin ma-experience sa Panginoon as a waymaker? Maano po ba? Kailangan natin to trust God. Amen? That's right. Just trust God. Hindi natin mararamdaman o may experience if we
we don't trust God with all our heart as a waymaker. Amen? Amen. Because He is looking everything. So Psalms 28:7. Psalms 28:7. He is looking everything. Dapat tayo magtiwala sa Kanya because He is powerful than anything. Amen. That's right. Don't rely on yourself. Ilalagin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad kanya hindi tutulad ng iyong mga lakad. Confused po ba tayo minsan sa Diyos? Confused po ba tayo? Don't rely on yourself. Dapat huwag kang magre-rely sa iyong sarili lang. Amen. That's right. But you need to rely on Him. Amen? We need to trust Him with all your heart. Bakit din natin ibigay sa Kanya ng 100% yung pagtitiwala natin? Amen. Kasi yung direction natin ay nagmumula dapat sa Panginoon. Amen? Amen. That's right. Minsan, nagiging makasarili tayo kasi we rely on ourselves. Amen? Amen. Dapat sa Diyos tayo nakarelay. Yung ating kaunawaan, wala pong tayong patutungahan kung magtitiwala tayo sa ating sarili kasi hindi lahat ng bagay ay alam na natin. That's right. We need to ask God guidance. In all your way, in all things, be conscious of God. Minsan parang nawawalan na tayo ng pag-asa sa Kanya dahil sa mga problemang dumarating. Isipin mo kahit mamumblema ka na nandoon pa rin ang tiwala mo sa Panginoon. Kasi nararamdaman mo yung presensya niya. Kasi may relasyon kayong namamagitan. O, may relasyon tayong namamagitan sa kanyang mga kapatid. Amen? Amen. Number 4. Let God direct your way. Hayaan po natin ang Diyos ang manahan at mag-direct sa ating buhay. He is the one who make a way. He is our way maker. Huwag magtiwala sa ating sarili. We need to rely to God. Don't be self-supporting. That's right. If you're conscious, why you don't ask God kung ano ba yung daan, landas niya na gusto niyang tapatin sa ating buhay. Ano ba ang kagustuhan niya na magiging sino ba tayo sa kanyang harapan? Doon natin mararating ang tagumpay na gusto ng Diyos na makarating natin. Praise God. Praise. So, narinig natin mga kapatid yung share sa atin si Sister Bridget about sa ating Sunday School mga kapatid na trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. At sabi ko sa sunod mga kapatid ay if we obey God, parang gano'n mga kapatid, yung sabi doon na ulit sabi ko sa sunod na verse. Verse 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. So, knowing Him in all your ways, and He will direct your paths. So, siya ang magtutuwid ng ating daan. Katulad ng ginamit niya example mga kapatid about dun sa maze. Napapanood natin niya sa GFA noon mga kapatid yung may nagsasalita sa bawat player. No? Meron silang dapat isa lang ang papakinggan at nakapiring ang kanilang mga mata. So dapat alam nilang pakinggan yung boses ng kanilang partner sa game na yon mga kapatid. So pag sinabi nung kanyang partner ay kaliwa, dapat kaliwa ang kanyang lakad. Kasi sila ang nakakakita doon sa tinatawag na game. Yung mga partner nila. So, merong 4 doon na player mga kapatid na magsisimula sa bawat sulok. At unang makalabas doon sa maze, yun ang panalo. So, hindi siya nagiging madali mga kapatid dahil merong mga distraction. So, may mga magdi-distract. At ang
magiging pinaka-way, mga kapatid doon, kinakailangan alam mo yung boses ng iyong kasama, ng yung partner o yung naglilid ng yung daan. So yung naglilid ng yung daan, dapat yun lang ang pakinggan mo. Kasi maraming boses na maririnig doon dahil nga may mga competition to eh. Merong mga laban-laban. Di ba? Parang ganon. Parang buhay nating Kristiyanong mga kapatid. Merong maglilid sa atin talaga. Meron dapat tayong pakinggan. Pero kung lahat ng boses ay pakikinggan natin mga kapatid, maliligaw tayo. Di ba? Para ba yung kwento na sinabi nung yung mag-asawa mga kapatid ay meron silang kalabaw na dala-dala sa kanilang daanan mga kapatid. At merong sinabi ang mga tao, sabi, itong lalaking ito hindi man lang naawa doon sa kanyang asawa. May kalabaw naman sila, bakit hindi pa pasakayin doon sa kalabaw? No, edi nakinig sila mga kapatid, pinasakay niya doon sa kalabaw yung kanyang asawa. Then next mga kapatid, doon sa kabilang bayan na naman, may nagsalita na naman doon mga kapatid, sabi, napaka-hina naman ang kukuti ng lalaking ito. Yung asawa niya nakasakay siya, naglalakad. Pinapahirapan niya yung sarili niya, pwede naman siyang sumakay. Sa madaling sabi mga kapatid, pinakinggan na naman niya at sumakay yung lalaki. At doon sa kabilang daan na naman mga kapatid, may nagsalita na naman. Sabi doon, grabe itong mag-asawang ito, hindi man lang naawa doon sa kalabaw. Pinapahirapan nila, nakasakay pa silang dalawa. Eh di, sa madaling sabi mga kapatid, bumaba sila. At pagdating doon sa may tulay mga kapatid, may nagsalita na naman. Hindi man lang naawa itong mga to sa kalabaw. Pagod na, hinihingal na, bakit hindi nila buhatin? Pero yung mga buhatin yung kalabaw. Sa madaling sabi mga, binuhat nila yung kalabaw at sila ay nadaganan, namatay sila. So, ang kwento na yung mga kapatid, huwag nating pahintulutan na iba ang mag-decide sa buhay natin. Kasi hindi nila alam yung feelings natin eh. Gaya ng sinasabi nung iba mga, kung naalala yung mga kwentong mga makaluma, di ba parents ang nagdi-decide kung sino ang mapapangasawa ng anak. So, walang successful na nagiging marriage. Kaya pinabayaan nila mga kapatid na yung anak na lang mag-decide kung sino mapapangasawa niya. The next mga kapatid, meron na naman ibang kwento. Pinipilit ng mga magulang kung ano ang magiging future ng kanilang anak. Di ba? Pinipilit nilang mag-abogado, kahit yung gusto ng anak ay mekaniko. Di ba? Pinipilit nilang maging engineer, kahit ang gusto ng anak ay maging doktor. So, nagiging complete ang buhay ng tao. Di ba? So, ang nangyayari bakit natutorture ang kanilang isip. Kasi nga, iba ang nagdi-decide sa kanilang buhay. So, sinasabi nito mga kapatid, kinakailangan pakinggan mo kung ano ang iyong decision. Kung sino ba talaga ang iyong papakinggan. Sa ating buhay, Kristiyano mga kapatid, tayo ay lumalakad dito sa tinatawag na maze. Di ba? Mayroong paliko, may pakanan, may pakaliwa. Minsan din na natin nauurawan, ano ba talaga? Kaliwa ba o kanan? Di ba? Pero sinabi sa teksto kasi mga kapatid, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Meron tayong sariling pagkaunawa na maaari sinasabi natin, binibiro ata ako nito kanina pa ako kaliwat kanan, hindi ba alam ako makalabas. Minsan ganun tayo, di ba? Panginoon, ano ba talaga ang gusto mo sa buhay ko? Ang sabi mo sa iyong salita, ang plano mo ay to prosper me. Di ba? Sabi doon ng Panginoon, I have a plan for you. Not forsake you, but to prosper you. Di ba? Para hindi ka pahirapan, kundi pagpalain ka. Panginoon, nasa na yung pagpapala? Pansinin niyo mga kapatid, yung sinabi doon sa paglabas nila sa Ehipto ng mga Israelita mga kapatid. Di ba? Parang napadaan sila sa maze. Doon sa desierto mga kapatid. Kaya ikot-ikot sila doon sa desierto. Alam niyo ba kung anong kinakaasaran ng Panginoon doon? Kung bakit pinatagal niya ng 40 years? Kasi yung mga tao,
kulang ang tiwala nila sa Diyos. Kulang. Nung pinadaan sila dun sa desierto, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, magtiwala lang kayo. Akong bahala. Dadalhin ko kayo dun sa promised land. Eh, anong nangyari, mga kapatid? Moises! Ano sabi nila? Moises! Ito ba ang gusto ng Panginoon? Ang patayin tayo dito sa disyerto? Wala nang pagkain! Anong ginawa ng Panginoon, mga kapatid, nung nanalangin si Moises? Di ba? Instant meron. Nahuhulog na mana. Tapos, meron nahulog na ibon para meron silang kaining karne. Nag-provide ang Panginoon. At alam niyo ba sa disyerto, mga kapatid, pag araw, sobrang init. At first time sa history, mga kapatid, sa Bible, namabasa natin na mayroong nagsumusunod sa kanilang lakad na ulap. Pag huminto sila, hinto yung ulap para sila ay silungan. So doon pala mga naggagawa na ng milagro ang Diyos. Ang sunod, mga kapatid, paggabi naman, sobrang lamig. Kaya hindi nila kailangan ng ulap kasi madilim na. Ano naman ang binigay ng Panginoon doon? Haliging apoy. Pero yun yung mga kapatid, merong apoy na nagbibigay sa kanilang init sa gabi. At ito pa, mga kapatid, ang pinakamalaking milagro doon, mga kapatid. Di ba? Nung sinabi nila, mga kapatid, Moises, dinala mo ba kami nito sa disyerto upang mamatay? Mamatay sa uhaw. Di ba? Anong ginawa ni Moises, mga kapatid? Humiling sa Panginoon, Lord, kailangan namin ng tubig. O, inano yung bato, mga kapatid, nung pinukpok niya yung bato, mga kapatid, lumabas yung tubig. So, kung titignan natin, mga kapatid, nandoon na yung milagro. Pero bakit wala pa rin yung tiwala nila sa Diyos? Di ba? Kulang pa rin eh. Kasi lagi pa rin silang murmur. Diba? Lagi pa rin silang yung agtanta na butog, kumbaga sa Ilocano. Ano ba sa Tagalog yun? Nagdadabog. Sumasagot ng pabalang. Gano'n. Alaya mo. Di ba? At napilit pa nila, mga kapatid, gumawa ng katampalasaran sa harapan ng Diyos. Gumawa pa sila ng guya. Nagawa sa ginto, mga kapatid. Para puruhin nila. Pero yun, nakita na nila yung milagro. Saan lupalop, mga kapatid, uulan ng mana? Saan lupalop, mga kapatid, na magdadag sa mga ibon para may kainin sila? Saan sa disyerto, mga kapatid, tutusukin mo yung bato, lalabas ang tubig? Di ba napakalaking milagro, mga kapatid? Tinding milagro ang ginawa ng Diyos sa kanila. So doon tayo sa amaze, mga kapatid. Buhay natin Kristiyano. Minsan hindi natin naunawaan ang leading ng Panginoon sa atin kung saan ba tayo talaga pupunta. Pero sinabi doon, napakaliwanag, magtiwala lang tayo sa Kanya. At dapat kilala mo ang boses ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, mga kapatid, nakikilala ng mga tupa ang tinig ng kanilang Panginoon. Dapat kilala natin yung tinig ng ating Diyos, mga kapatid. At dapat, siya lang ang papakinggan natin. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, we need to follow. Kung ano yung sinasabi ng Biblia na dapat natin gawin, mga kapatid, yun lang ang gagawin natin. Pag sinabi niya, huwag kang papatay, huwag kang papatay. Pag sinabi niya doon, mga kapatid, na mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin natin ang ating kapwa. Pag sinabi niyo, mga kapatid, huwag kang manghusga, huwag kang manghusga. Di ba? Judge not that you be not judged. Huwag ka manghusga upang hindi ka manghusgahan. Minsan kasi, mga kapatid, nagiging nakaugalian na kasi natin yan eh. Yung may panahon talaga, hindi naman natin talaga sinasadya manghusga. Pero naglalaro yan minsan sa utak natin. Di ba? Ano ba yun siya? Ganito. Di ba? Minsan, hindi natin
namamalayan na nanguhusga na pala tayo. Pero may tinatawag na mga kapatid na pwede naman natin hingin ng tawad kaagad. Pero wag nawang dumating sa punto na yung panghuhusga mo ay ikukwento muna doon sa iba. Di ba? Ay, sis, Brad, alam mo ba si ganito? Bakit ganun? At ikaw naman, na may narinig kang negatibo, ginatungan mo, panghuhusga na yun mga kapatid. So kung may narinig tayong negatibo, parang yung sinabi sa akin mga kapatid, naalala ko lang doon sa lugar namin mga kapatid. Sabi sa akin, Brad, ano ba yung si sister ganito? Matagal na sila sa Panginoon pero laging late. Ako naman mga kapatid, ay matatawag na medyo matured naman din ako mag-isip na noon mga kapatid. Ang sagot ko, huwag natin silang husgahan kasi hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit sila laging late. Ayaw pala mga kapatid, wala silang sasakyan. Nasa baryo lang sila mga kapatid, nasa away. Ang tricycle doon mga kapatid, nasa 3 lang. Talagang hintayan sila mga kapatid. Di ba? Kung sino makauna, kung sino yung unang madaan ng tricycle, yun ang isasakay. Madalang mga kapatid, kaya lagi silang late. At nang nangyari mga kapatid, nung sila ay nagkaroon na ng sariling sasakyan, hindi na sila nalilate mga kapatid. So, kailangan magkaroon lang tayo ng malawak na pagkakaunawa. Di ba? Kasi, sa akin mga kapatid, yung bahay namin, doon sa church namin, doon sa lugar namin mga kapatid, walking distance lang siya. Pag naligo ako ng 7 o'clock mga kapatid, 7:30, nandun na ako sa church. Naghihintay na ako. So, ang labas ng mga kapatid, lagi ako maaga. Kasi nga, walking distance lang ang bahay namin. Pero alam niyo mo minsan mga kapatid, nagulat ako. Pagdating ko ng church ng 7:30, may nauna sa akin. At malayo pa yung bahay nila. Tinanong ko nga siya, sis, bakit ang aga mo naman? Ang layo pa ng pinanggalingan mo. Yun pala mga kapatid, yung asawa niya ay natanggap na driver ng jeep. 4:30 lumalabas yung jeep ng asawa niya, papuntang Nueva mga kapatid, ban na kami. Doon siya pipila ng 4:30. Sinakay na siya. Kaya maaga sa church. So, hindi natin maunawaan minsan yung mga pangyayari kung bakit maaga at late. Kaya, huwag tayong manghusga. Lalong-lalo na mga kapatid, yung mga minsan hindi nakakapagsimba, minsan mga kapatid nandyan, minsan wala. Hindi rin natin kailangan husgahan sila. Bakit? Dahil hindi natin alam kung anong nangyari sa kanila sa araw na yan. Di ba? Kasi minsan sa akin, naranasan ko rin mga kapatid na absent. First time kong absent nung sa church namin mga kapatid, sa loob ng 3 taon, may 1 beses akong nag-absent. Biruin nyo mga kapatid, nagulat ang lahat. Dahil hindi pa naman usang cellphone nun mga kapatid. Bakit kaya wala si Brother Roland? Ang ginawa mga kapatid ng pastor namin, dahil meron naman siyang tricycle, motor mga kapatid, pinasyalan ako sa bahay. Pagpunta doon sa bahay mga kapatid, Brad, sabi niya sa akin mga kapatid, Brad, nandiyan ka ba? Paglabas ko ng bahay mga kapatid, nagulat siya. Alam niyo ba bakit nagulat siya mga kapatid? Kasi yung mukha ko nung lumulobo. Dahil sa yung tikdas mga kapatid. Ano ba sa Ilocano nun? Kamuras! Yun mga kapatid. Talagang ang dami sa mukha ko na nagpantal-pantal na mga kapatid. At sabi niya, kaya pala absent ka. Kasi yung mga kapatiran nagulat. Bakit ka absent? So alam ko na yung ikwento ko, sabi niya mga kapatid. So, may ganung mga pangyayari. Baka nagkasakit siya, o kaya may mga importanteng pinuntahan. Gaya ng kapatiran natin mga kapatid, di ba nga? Gaya ng linggo mga kapatid, wala yung isa nating kapatiran. Chinat ko siya. Brad, nasaan ka? Sir, nandito ako sa Manila kasi biglaan yung nilakad kong out sa business. So, sabi ko sa kanya, ingat. At alam niya nang ibig ko sabihin mga kapatid, maghanap siya ng masisimbahan niya doon for the meantime. Kasi sa akin mga kapatid, mas mahalaga sa akin na makapagsimba kayo kaysa yung pagliban ninyo ay wala talagang hanapin simbahan. Okay lang sa akin mga kapatid kung saan kayo pumunta. Ang mahalaga sa akin nagsisimba kayo. Di ba?
nagsisimba kayo dun sa ating mga church. Kasi hindi lang naman ito ang UPC mga kapatid dito sa ating lugar. National na ito mga kapatid, hindi lang national, international na po. May mga church po tayo sa ibang bansa. Kaya saan kayo mapunta mga kapatid, hanapin nyo ang ating simbahan. Lagi nating hanapin. Kasi yun ang maglilid sa atin ng tamang daan. At doon natin maririnig ang boses ng Diyos. Amen. Kaya kung minsan meron tayong hindi naiunawaan sa ating mga dinadaanan mga kapatid, gaya ng lesson natin sa Sunday School, na yung sa maze mga kapatid, dapat alam natin yung tinig ng Diyos. At magtiwala lang tayo sa Kanya. At siya ang magdadirect ng ating daan. Kaya sinasabi sa Bible mga kapatid, blind leads the blind. Ang bulag, kapag kanyang inakay ang kapwa niya bulag, pareha silang mahuhulog sa hukay. So, sa tao, sa kapwa natin tao mga kapatid, hindi ko naman sinasabi na huwag tayo magtiwala, pero huwag natin ibigay ang buong tiwala sa kapwa natin tao. Lalong-lalo na kung ang usapan ay kaligtasan. Kaya hindi porket narinig mo, paniniwalaan mo na kagad. Kinakailangan mayroon yung tinatawag na pagsasaliksik. Di ba? Kinakailangan saliksikin natin ang kasulatan kung tama ba yung ating naririnig sa kanilang mga sinasabi. Hello? Diyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Praise God. So, yun po mga kapatid yung ating pinag-aaralan ngayon. Kinakailangan magtiwala tayo sa Diyos. Gaya ng sinasabi ko ng mga preaching ko mga kapatid, hindi natin kinakailangan na unawain yung plano ng Diyos sa atin. Hindi natin kinakailangan unawain yung mga pinapagawa sa atin ng Diyos. Ang kinakailangan lang natin gawin, magtiwala sa Kanya. Kasi maraming mga bagay baka hindi natin nauunawaan kasi nga nakapiring ang mata natin. Di ba? At kinakailangan lang natin makinig sa boses ng Diyos para makalabas tayo doon sa maze. At ang maze na yan mga kapatid, yan po yung mga pagsubok ng buhay natin. Gaya na sinabi lang natin Sunday School mga kapatid na kakambal na natin ang problema. Nandyan lang yan. Kumbaga sa maze mga kapatid, doon sa puzzle na parang maze, ay yung maze na yun na parang puzzle mga kapatid, na hindi natin alam ang lalabasan natin dahil hindi natin nakikita ang buong itsura ng daanan mga kapatid. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin. Kaya kung hindi tayo magtitiwala sa Diyos mga kapatid, ay sigurado na mapupunta tayo doon sa dead end. At pag naipit ka doon sa dead end, mga kapatid, yun ang masaklap. Di ba? Kinakailangan mong umatras. Yun sinasabi doon na magbalik loob tayo sa Diyos. Di ba? Minsan, saka lang natin naalala ang Panginoon pag talaga nasa dead end na tayo. Lord, ano ba to? Nandito na ako sa dulo, Panginoon. Pero hindi dito ang daanan ng palabas. Help me, O God! Kasi minsan mga kapatid, may mga desisyon tayo na hindi talaga kalooban ng Diyos. Kaya sabi nga mga kapatid, sa lahat ng iyong plano, isama mo ang Diyos. Kasi kung hindi mo isasama ang Diyos sa bawat mong plano, hindi magtatagumpay yan. Kaya dapat lagi natin isama ang Diyos sa ating plano. Eh paano yung pastor? Sinama ko naman ang Diyos sa aking plano, sa aking business. Eh bakit nalugi yung business ko? Hello? May kulang. O kaya, hindi talaga yon ang gusto ng Diyos na business mo. Baka merong mas maganda ang plano ang Diyos sa iyo. Kasi sabi mga kapatid, ilang beses na kami nag-business talagang, ewan ko. Parang hindi talaga yun ang linya namin mga kapatid. Pero, hindi pa rin kami sumusuko. Diba? Nandun pa rin yung pursige mga kapatid. Gusto namin talaga mga kapatid na magamit kami ng Diyos sa mga maraming pamamaraan. Praise God. So,
May tanong ba tayo mga kapatid doon sa ating Sunday School? Maliwanag po ba?